Papalapit na nga ang laro ng Gilas laban sa team ng Australia at New Zealand sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Makikita ulit natin si Kai na nasa hardcourt para sa ating national basketball team na Gilas. Mas malakas na frontline ngayon ang gagamitin ni Coach Tim Cone sa center at power forward position. Malayong malayo sa kanyang ginamit noon sa FIBA Asia Cup, kaya naman isang malaking boost ang pagkakaroon ng Gilas ng isang Kai Sotto at QMB laban sa mga teams ng New Zealand at Australia na makakasama pa ni Junmar at AG Edu. Sa standings ng first round ng FIBA World Cup Asian Qualifiers, tayo ang number 1 sa ngayon dahil ang nakalaban natin noon sa first 2 games ng Gilas sa unang window ay ang team ng Guam na atin namang nagawang matambakan ng 2 beses, habang laro ng New Zealand at Australia ay naging dikitan ng score. Muntikan pa nga na makaisa ang team ng New Zealand laban sa team ng Australia. Nagawa na ng Gilas na maitala ang kanilang historic win laban sa team ng New Zealand. Nakaisa na tayo laban sa kanila at kayang-kaya ng Gilas na ulitin ulit ito sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers gamit ang mas malakas na lineup. Kai Sotto at QMB ang dagdag pwersa na gagamitin ni Coach Tim Cone laban sa 2 powerhouse teams na New Zealand at Australia. Isa pa sa inaabangan natin ngayon ay ang hakbang na gagawin ni Ange Kouame ngayong taon, na kung saan susubukan niya na makakuha ng local status para sa Gilas team mula sa FIBA, dahil na rin sa 10 taon na naghintay si Ange Kouame para magkaroon ito ng katwiran para ikonsidera ng FIBA na maging local player na ng Gilas. Marami ang nagiging local player ng iba't ibang team sa FIBA dahil na rin sa 10 years na pananatili nila sa bansa na kung saan yun ang gusto nilang irepresenta at doon nila gustong maglaro sa FIBA. Kaya naman Ange Kouame may magandang chance na maging local nga rin ng Gilas Pilipinas. Magkakaroon ng isang competitive na frontline ang Gilas kapag nagkataon. Kai Sotto, Ange Kouame, QMB, AG Edu, tapos Junmar Fajardo. Isang magandang mentor para sa mga mas batang Gilas players natin itong si Fajardo habang naglalaro pa siya para sa Gilas team. Papalag ang lineup na ito sa top 20 teams ng FIBA pagdating sa loob ng paint at hindi malayo ang goal natin na mapabilang sa top 20 ng FIBA. Kayang-kaya ito ng Gilas team kung sa bawat kompetisyon o laro na maglalaro ang Gilas ay kompleto ang ating lineup. Lahat ng mga key players natin ay nasa 100% good condition. Gilas practice, ito na ang focus ni Coach Tim Cone. Pinagkahandaan na niya ang mga hakbang na kanyang gagawin laban sa team ng New Zealand at Australia. Isang challenge at hamon sa Gilas ang 2 laro na ito dahil na rin sa home court natin ang venue at kailangan na depensahan natin ito. Susubukan ng Gilas na manalo naman ngayon laban sa 2 malalakas na teams, at kung nagawa na ng Gilas na manalo laban sa team ng New Zealand sa ating home court noon, kayang-kaya nilang gawin ulit ito ngayon sa second window. Lamang pa rin ang kalaban, tayo pa rin ang underdog, pero iba ang nagagawa ng mga Pinoy basketball fans kapag buo ang ating suporta sa venue sa araw na mismo ng laro. Mas lalong gaganda ang laro na maipapakita ng Gilas dahil sa ating suporta. Kai Sotto injury update naman tayo at isang mild sprain nga ang nangyari kay Kai. Madalas pangkaraniwan na ito sa lahat ng mga basketball players. Aabutin ng ilang araw o ilang linggo nga rin, depende sa pagkakadiin ng paa. Kung medyo namaga ng konti, panigurado na aabutin ito ng 1 linggo mahigit. Ang maganda naman dito ay hindi ito malala kagaya ng mga ibang nakakabahalang injury sa basketball. Magkakaroon ng Kai Sotto ang Gilas laban sa team ng New Zealand at babalik na ulit ang Junmar Kai Sotto combo, isa sa nagpapalakas sa Gilas team. At dito aminado ang coach ng New Zealand, nahihirapan sila sa ilalim dahil sa 2 bigs ng Gilas na sina Kai Sotto at Junmar Fajardo. Panigurado merong Kai Sotto sa Gilas pagdating ng second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa team ng Australia at New Zealand. Kumpirmado mild sprain ang nangyari kay Kai at makakabalik ito sa hardcourt. Sabihin na natin na nasa 1 linggo mahigit ang recovery nito. Yung iba naman ilang araw lamang ay ayos na. At uulitin natin, ang maganda dito ay hindi ito isang major injury na talaga namang inaabot ng mahabang oras sa recovery. Sa ipinakita ni Kai sa kanyang first game ay solid kaagad ang kanyang depensa. Hindi ito basa-basa nagagawa ng mga ibang players sa kanilang first game pagbalik nila sa injury. Kaya naman malaking bagay talaga ang size ni Kai Sotto pagdating sa loob ng paint. Malaking tulong para sa kanyang team sa opensa, depensa at pagkuha ng rebound. Maging sa Gilas nga rin, malaki ang ambag na nagagawa ng isang Kai na naglalaro kasama ang iba pang bigs ng Gilas. Sa play naman na kung saan injured si Kai ay nakita natin na merong contact sa paa ng kalaban, kaya nga nagkaroon ng konting outbalance si Kai Sotto na naging dahilan ng kanyang pagkakasprain. Big 3 ng Gilas para kay Coach Jude Flabel ng New Zealand. Kai Sotto, Junmar Fajardo at Justin Brownlee, sila ang 3 players
players na ayaw niya na makita na magkakasama sa hardcourt dahil nahihirapan talaga ang kanyang team laban sa tatlong players na ito kapag sila ang gumagalaw sa triangle ni Coach Tim Cone. Naging isang malakas na persa ang tatlong players na ito laban sa team ng Latvia at New Zealand noong nanalo ang Gilas, at kung maganda ang galawan ng bola para sa Gilas team, merong opensa sa loob ng paint, 3-point area at iba pa, ay maganda ang nagiging resulta ng laro ng Gilas na gagawa nilang manalo sa kanilang laro kagaya ng ginawa nila laban sa team ng Latvia at NZ. Ulitin lang natin, tayo pa rin ang dihado sa second window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa team ng New Zealand at Australia. Pero kung merong Kai Sotto kasama sina Junmar at JB ay ibang usapan naman ito. Gumaganda ang chance natin na manalo laban sa malalakas na teams kahit na tayo pa ang dihado.